Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng spirit guide mo sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Itong card mo na ito, kung meron kang gustong malaman na katotohanan, ibukas mo yung mata mo, imulat mo yung kaisipan mo. Kailangan mo kasing tanggapin, harapin itong sitwasyon na ito para magkaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Alam mo na talaga yung kasagutan at alam mo na din kung ano yung tama. May posibilidad na yung katotohanan kasi yung makakasakit sa gagawin mong desisyon. At saka mukhang ang ilan sa inyo meron kang sikretong nalaman. Ang question ay kamusta ang love life ng mga Gemini? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Maraming Gemini, may mga karelasyon din, kaya ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Tatlo agad yung cards mo. The Emperor, the Sun, at Four of Wands. Yung karir muna ang unahin natin. Kasi sa karir man or negosyo, positive itong lahat ng cards na ito. May posibilidad na ikaw yung leader sa trabaho mo or ang ilan sa inyo nakahanap ka ng fulfilling na trabaho. Kumbaga, natutugunan yung mga pangailangan mo sa financial at saka happy ka rin sa situation mo. Nakaka-pressure yung trabaho na meron ka pero ipakita mo na focus ka at determinado. Kasi magtatagumpay ka sa karir mo or sa negosyo. Sa mga single, may potential person na magdadala ng positibong energy sa buhay mo. Pwedeng mature itong person na to sa physical or matured siyang mag-isip. Masaya yung magiging connection nyo ng potential person na ito at may posibilidad na ang ilan sa inyo ay magiging magkarelasyon. Sa mga nasa relationship or single, hanggang dito, nakapikit ka pa rin. Nakatatlong cards ka na. Kung hindi mo maharap yung katotohanan, sikapin na magkaroon ng communication sa potential person o kaya sa person mo. At saka pinapakita sa mga cards na mahal mo talaga yung person or na-develop ka na sa person na ito. Hindi mo siya kayang i-let go. Pero base na rin sa mga cards, magkakaroon ng clarity anuman ang gumugulo sa isip mo. Ang ilan kasi sa inyo, single ka man or nasa relationship, yung timing ang hinihintay mo. Yun bang healing? Yung clarity na magaganap sa situation nyo ng person na ito ay magbubukas ng bagong chapter sa buhay nyo. At saka single ka man or nasa relationship, yung bang meron pa rin person na hindi nawawala ng pag-asa. Kumbaga, maayos din yung sitwasyon nyo. Ito naman yung cards para sa anong relasyon ang hanap mo. Ang mga cards ay the Star,
Four of Pentacles at Eight of Swords. Unahin muna natin yung financial. Dahil na rin sa magiging busy ka, magiging maganda yung pasok ng financial sa iyo. Magiging happy ka sa situation at isisecure mo yung financial na meron ka. At saka warning din itong mga cards na ito na kung may nangyari mang pagkakamali patungkol sa financial, huwag mong hayaan na maulit pa ito. Ang relasyon na hanap mo, yung person na mapagmahal kasi tutumbasan mo ito. Pero kung hindi, nakita nyo naman 'di ba guys, dragon no, dumilat pa. Kasi sa mga naunang cards, nakapikit ka. Ibig sabihin, nauubos din yung pasensya mo. May hangganan yung kabaitan mo. Ang ilan kasi sa inyo sa relationship, meron kayong anak ng person mo. Kumbaga, hindi mo kayang putulin agad ang koneksyon o relasyon. Ang ilan na nasa relationship, yung pinagdaraanan mong problema, nalilito ka at saka yung bang nawawalan ka ng pag-asa, pero wag. Naka-4 na cards ka na kasi merong pagbabagong mangyayari dito. Piliin mo man na magsama kayo ng person mo or hindi. Sa mga single, tanggapin mo kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon at saka i-release na kung ano man yung mga hindi na kailangan. Kung ginagawa mo na ito, ipagpatuloy mo. Pero kung hindi pa, i-practice mo na unahin or mahalin mo na ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Kasi kung single ka at pumasok ka sa relasyon na hindi ka sigurado, mauulit yung cycle. Kasi ang gusto ng mga cards, yung cycle na mauulit, kung mangyari man ito, good karma ang mapunta sa iyo. Lalo na sa mga single, nakadalawang cards ka na marami kang chances na magkaroon ng bagong relasyon or makamit ng potential person. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang next na mangyayari. Three of Swords, Eight of Wands, at the Moon. Sa health muna tayo guys, kasi ang ilan sa inyo may posibilidad na nagkaroon ng sugat or maybe naoperahan ka. Dalawang cards na nagsasabi niyan. Ang ilan sa inyo, maybe matagal na itong problema na ito, wala ka na ring mailuha. Pero once na binigyan mo ng atensyon ng sarili mo para makarecover ka, ay mapapabilis din yung recovery mo. Kaya itigil mo na kung ano man yung mga naiisip mong negatibo, hindi yun makakatulong sa kalusugan mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na yung past person na nakasakit ng damdamin mo ay magme-message sa iyo or tatawagan ka. Kasi i-reveal na ng person na ito kung ano yung mga pagkakamali niya. Pero ikaw, gusto mo ng space. Kasi single ka man or nasa relationship, kasi ang ilan, hindi naman kayo nagkahiwalay. Biglaan na lang nawala yung connection. Ayaw mo na maghabol or magkaroon pa ng damage sa iyo. At saka ano man ang estado ng relasyon mo, single man or nasa relationship, nagkaroon ng emotional pain, betrayal, seryosong problema, kaya nagkaroon ng break up o kaya hindi na nagkaroon ng koneksyon. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan patungkol sa break up o kaya ang ilan ay nakipag-divorce. At saka nakatatlong cards na rin ang person mo na marami siyang lihim. Alam mo ito, nararamdaman mo.
At dahil nga sa hindi kayo nagkakaintindihan ng person mo, pareho kayong nasasaktan sa sitwasyon. 1-3. Your angels are reminding you to stay positive, focus on the positive things in your life, and keep optimistic thoughts. Ang ibig sabihin yan guys, na kahit na nagkaroon man ng negatibo sa buhay mo, patungkol man ito sa relasyon mo, sa career o kaya sa business, meron pa ring magandang simula na darating sa iyo. Marami kang positive na cards. At saka kung hindi na nakakabuti yung sitwasyon, nakakapagpa-delay sa buhay mo, kailangan mo tong i-let go. Mahirap yan gawin pero meron naman itong magandang kapalit at saka positive na simula. Ito yung advice ng mystical card sa iyo. Sakto itong card na ito kasi ito yung talagang kailangan mo. Yung time sa sarili at saka yung huminto mo na naisipin yung mga hindi naman importante. Yung time sa sarili, diyan ka pa magkakaroon ng reflection para magkaroon ng clarity. Pareho din priorities na gamitin mo yung oras mo sa mga makabuluhan at saka sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Itong 9 of Pentacles ay aanihin mo na yung mga oportunidad. Ang ilan kakatok na lang sa iyo, yung mga pagkakataon at swerte. Kaya positive na yung dumarating kasi andun na yung acceptance sa mga nangyari sa buhay mo. Dahil sa pagtitiis at pagsusumikap mo, deserve mo ng good news at ma-achieve ang goals.